Kabsat. Mukhang may nilulutong mangyayari sa Lunes, Dayong Marte, Rayo ni Canese. May mangyayari sa Lunes. May pasabog. Diyos ko po, Rudy. Tandaan nyo, hindi pa nag-uumpisa yung hearing dyan sa House tungkol sa impeachment ni Sara, pero naipot na yung 4. Halos ganito din nangyari, tahimik. Sa isang iglap, nagulantang tayo. Maestro, baka naman hindi pwede na yan. Yung instant, kailangan merong trial muna sa House, di ba? Narinig ko dito kay Justice Carpio, no? Tuwang-tuwa siya kasi nga back to original. Ang rules na binigay ng Supreme Court, ang nagbago lang sa bagong nilabas ng Supreme Court noon, doon sa motion for reconsideration ng House, yung counting ng tawag nito, counting ng session days, naging calendar days. So meaning, may possibility na pwedeng hindi na kailangan magkaroon na naman ng hearing, kundi diretso na sa Senado ulit. At ayon sa ating bubwit, mga kakabsat, no? Ayon sa ating bubwit, Rayo ni Canese, End Time, Dayong Marte, no? Ayon sa ating bubwit, nakapaw, may pasabog na mangyayari sa Lunes. Nakapaw! Tandaan nyo sa Lunes, problemado si Digong. Wala si Digong sa hearing. Ayaw niyang umattend kasi ayaw niyang mapahiya sa confirmation of charges. Nahihiya siya. Duwag sila. Ngayon si Sara, baka maulit-ulit mga kabsat. Kaya Diyos ko po, Lord, sigurado na daw mga kabsat ang one-third vote sa Lunes para ma-impeach ulit si Lustay Dayong Marte. Ngayon ang tanong ni Maestro, mga kakabsat. Tinatanong kayo ni Maestro, gusto mo bang ma-impeach ulit si Sara sa Lunes? Tandaan nyo, Sabado night na yun. Bukas, Sunday na. Less than 48 hours, mai-impeach na naman si Sara. Oh my God! Breaking news! Hintay Sara, na-impeach na naman. Not once, but twice! Putragis, nakapaw! Ito, huwag natin patagalin. Puntahan na natin si attorney. Sino ba yung tinutukoy mo, Maestro Paul? Siyempre, kailangan legit yung ating no? Pero siyempre, okay na tayo dito. 91% po ang naniniwala at gusto lang ma-impeach na si Lustay. Punta mo na rin si attorney. Attorney Bueno, naka-live siya ngayon. Actually, pinag-uusapan niya ngayon mismo. VP impeachment looms. House poised for one-third part on the 4th complaint. Nakapo! Diyos ko po, Rudy! Ay, nakapo. Bawasan natin yung background music natin para ma-read si attorney. Okay na. Attorney, pasok. Wait lang. Attorney, saglit lang. Live. Naka-live ba din si attorney? Ito, may pasabog daw sa Lunes. Gabi kay Miss Ella Cerveza. Unang-una. So, pati kay Jonas Benavides. Pati si Jonas. So, magandang gabi po sa inyo lahat. Kay Ricairo, kay... Title ni Attorney Rene, mga kapsates, VP impeachment looms. House poised for one-third vote on 4th impeachment complaint. As Vizcara from UK, no? At medyo bumibilis ang galaw ng naririnig mo si attorney ng ating mga messages kay Jocelyn, kay Lorna, Enrique Enriquez, kay Nitay, no? Watching from Boys. Okay. So ngayon po ay pag-usapan po natin itong tungkol sa usap-usapan, no? May ikikwento ko sa inyo. Usap-usapan tungkol sa mangyayari dito sa House of Representatives. Tungkol dito sa ika-4 na impeachment complaint ng ating pong Vice Presidente. At nung una nga ay ang ating hinala ay ito ay dadaan, no, sa Committee on Justice to determine the sufficiency of the form and substance. But recently, shout out itong mga nakaraang oras at araw ay mukhang nag-iiba ang timpla
ng mga kongresista, lalong-lalo na dito sa pamumuno ng kongresista from the SP, shout out SP. City of Manila. Okay, but before that, no, before we start discussing this matter of the fourth impeachment complaint, ay kaninang umaga, no, ay sinadya nga ng ating Pangulo itong si Mayor Leni Robredo dyan sa Naga upang magbigay ng kanyang suporta sa mga proyekto upang ma-minimize yung pagbaha dyan sa Naga City, no? Dyan sa Bicol area. Okay, so maraming salamat Jonas at kay Lorna, kay Gracie Shannon. Okay. So nagbigay nga ng nagpahayag at nagpakita ng suportang malaki ang ating Pangulo dito kay dating Vice Presidente Leni Robredo tungkol sa kanyang mga flood control programs at kaninang umaga ang daming kinilig, no? Sapagkat kung maaalala ninyo, taong 2022 itong si President Bongbong ay ang pinakamahigpit na kalaban sa kanyang kandidatura, no, sa pagkapangulo ay si Vice President Leni Robredo at medyo mainit nga mga debate tungkol sa kanilang dalawa, no? Nung magharap yan sa mga talk show, sa mga interviews, no? Pero ngayon nakikita nyo na despite differences in politics ay kaninang umaga ay talaga namang pinakilig ang taong bayan sapagkat sila ay magkatabi, binisita mga proyektong dapat maumpisahan na upang maiwasan o ma-minimize man lang ang pagbaha dito sa Naga City at nakita natin nagkikwentuhan, nagbibiruan at ito pa nga si Pangulong Marcos ay umabot pa sa punto na nung siya ay tinanong kung may pag-uusapan ba tungkol sa politika lalong-lalo na sa darating na 2028 presidential elections at ang pabirong sagot ng ating Pangulo ay walang pag-uusapan tungkol sa politika sapagkat trabaho daw muna bago politika ang kanilang inaasikaso ng dating Vice Presidente na si Leni Robredo at the only thing na makikita nyo kay Presidente kanina na magpapahiwatig na may kulay politika ang kanyang pagpunta doon sa Naga City ay nang kanyang ipakita ang kanyang medyas. Ang kanyang medyas ay kulay pink, no? Hindi natin alam kung ano ang ibig sabihin nito, no? What is behind this pink color na socks ng ating Pangulo. At yan nga, dahil dyan ay nakita natin napakagandang tingnan, no? Ang dating mga pangunahing magkatanggali para sa posisyon ng presidente ng nakaraang eleksyon ng 2022 ay ngayon ay magkasama, nag-uusap kung paano mapapaganda ang serbisyo sa taong bayan. Nakakatuwa sapagkat ito ang tunay na, no? Ito ang tunay na pagmamahal at paglilingkod sa ating bayan. Na pagkatapos ng eleksyon ay tapos na yan, no? Hindi na pinag-uusapan kung ano pa ang naging batuhan ng mga pananalita during the election campaign. Kapagkat yun ay ang eleksyon ay isang araw lamang pero ang pagsisilbi sa bayan ay napakahabang panahon niya, napakahabang proseso upang matupad ang mga pinangako sa ating mga mamamayan. So yan nga nangyayari ngayon, nagkasundo, no? At nag-uusap, pinag-uusapan kung ano mga proyektong makakabuti sa ating mga kababayan at napakagandang tingnan ang tanawin ng dalawang leader ng ating bansa ay nagkakasundo, no, sa mga proyektong dapat ipatupad upang makatulong na husto sa ating mga mamamayan. Okay, so tingnan natin kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw, linggo at buwan kung ito bang pagtatagpo ng ating Pangulo at ng dating Vice Presidente na si Leni Robredo ay magkakaroon ng bunga, no, tungo sa pagkakaisa sa darating na 2028 presidential elections. Kasi nga kanina ay talagang pinagdiinan nila na trabaho muna bago politika. So malakas na malaking patama to doon sa isang politiko na ang aga-aga pa ay dumeklara na ng pagkapangulo. Imbis na magtrabaho muna, ang inuna ay politika. Doon sa kanyang kampo, politika muna bago trabaho. Pero dito kabaligtaran kay Leni at kay Bongbong Marcos, trabaho muna bago ang politika. Okay? So yan po ang napakagandang pangyayari kaninang umaga dito sa ating bansa, no, na makita na harmoniously nagkakaroon ng magandang samahan ang dating magkatunggali sa pagka-presidente. Okay? Alright, so
puntahan natin yung ating pinaka-main topic for this Yan for na, this yan na, episode. yan na. Kanina po ay nagkayayaan ako, ang aking mga kaibigan na involved sa politics at meron din po akong nakausap, no, kami sa isang table na miyembro din ng House of Representatives. Ay, lagot Isang na. kongresista. At kape, konting chika-chika, no? At itanong ko nga sa kanya. Sabi ko, kung ano ba ang mangyayari sa Monday? At mukhang sa Monday, kinakailangan nang ma-refer sa Committee on Justice. Medyo mahal po ito. Tandaan nyo po, sabi ng iba, nagsisisi di na umorder. Kailan kaya ulit mabibili? Sobrang Sara Duterte, baka mamaya mga technical na naman tayo, di ba? Ang sabi niya sa akin, ang kwento niya sa akin, no? We were actually a group of 5 na nakikwentuhan sa isang hotel dito sa atin, dito sa Metro Manila. At ang sabi niya sa akin ay meron kaming sapat na boto. Meron kaming a little more than the 1/3 required More votes and signature to impeach the Vice President on Monday. Oh. So it can be endorsed already to the Senate for the trial, no, for the impeachment proceeding, so that the Senate can convert itself into an impeachment court. At sabi ko, sigurado kaya kung na may makuha kayong 1/3, sabi niya. As we speak, sabi niya gano'n, meron ng 1/3 eh. At we are very hopeful na baka madagdagan pa yung 1/3 votes, no, that yung required by law, no. Although sabi niya, confident ako meron na kami 1/3. Confident. So the next thing na mangyayari sa Monday kapag na-impeach si Vice President ay diretso yan kagad sa House. Shout out, so, siyempre, pretty if we are going to take a look at the July 2025 decision of the Supreme Court, kinakailangan bigyan ng kopya ng articles of impeachment together with the copy of all the evidence presented doon sa House of Representatives, no, yung final na impeachment complaint, no, together with the evidence plus the articles of impeachment after the voting ng 1/3. At bahala ng Senado, no, na tanongin, nakatanggap ka ba ng articles of impeachment plus the evidence? Now, it's time for you to rebut, no? I-debunk mo lahat yung allegations laban sa'yo. At so on Monday, we will be expecting a political earthquake, no? Pagkatapos dumeklara ng Vice Presidente that si... Uy, mga kamsat, abangan natin to, political earthquake 2.0. My goodness. Is intending to run for president come 2028, which is actually too early. Ang iba nga sabi, it's premature eh. Parang premature pa to declare. Kasi today is only February. Ang election is 2028 ang May. So it's more than 2 years pa. Approximately 2 years and 2 or 3 months. Medyo maaga pa talaga yan, no? At instead na nagtatrabaho ang Vice Presidente, inaasikaso ang mga dapat asikasuhin, no? Miski man lang doon sa kanyang baluarte sa Davao. No, at alam naman natin kasi limitado din naman ng kanyang kilo sapagkat ang Office of the Vice President, kung di ka bibigyan ng cabinet position dyan, ay talagang more on ceremonial lang ang function dyan, no? At napupulaan pa nga Vice Presidente ngayon kasi walang ginagawa at siya ay papunta-punta sa Netherlands, paikot-ikot kung saang lugar at inuumpisa na ang kanyang simpleng pangangampanya. Okay? So on Monday, after this official declaration that she will be running for president, there comes naman this morning yung magandang tanawin na ating nakita kanina, the former major political force, no, last 2022, yung magkatunggali sa pagka-presidente ay nag-uusap at pinag-uusapan ng mga programang makakabuti sa Naga City at pati na rin sa buong bansa ay nagkakabiruan, nagkakangitian. So medyo, sabi ko kanina, sobrang dami ang kinilig dito na talagang mga political observers dahil nakita nila, ang ganda tingnan, no? Yung dalawang magkatunggali noong 2022 ay nag-uusap at nagkikwentuhan tungkol sa mga proyektong makakabuti sa ating bayan at nagkakabiruan pa. So yung tungkol nga doon sa medyas, the only thing that will show that there is a politics between us in this meeting is yung kulay ng kanyang medyas na kulay pink, no? We do not know what is the true meaning behind that, no? Bakit nagsuot siya ng pink na medyas? Ano ang gustong ipahiwatig ng ating Pangulo? So after the official declaration for Sara to run for president, kaninang umaga, Lenny and President Marcos ay nakita at nag-usap. And then on Monday, ito ang medyo maganda-ganda. Because ako, I'm expecting, no, based on the story shared with me by one of the members of the House of Representatives, that there's going to be a political earthquake, no?
malakas yung dagundong ngayon because instead of Tragis. going through the Committee on Justice, yung referral doon sa Committee on Justice, doon sa yung mga impeachment complaints, 4 na impeachment complaint ang sinampalabang kay Sara. So we are actually expecting na i-consolidate itong 4 na impeachment complaints. But since si Congressman Abante ay nagpahayag na din naman sa isang kapihan, no, na kung saan pinag-usapan itong impeachment complaint, ay akin pong ngayong hapon ay nakausap naman ng ating isang kakilalang kongresista over a cup of coffee at binalidate niya. We have enough number of congressmen that will sign and vote, no, to complete the 1/3 votes in order to impeach the Vice President. So it's going to be a very exciting Monday this coming Monday. At abangan natin yan, no, kung talagang magkakatotoo at kung talagang merong talagang 1/3 votes on the part of the House of Representatives, no, to sign and vote for the impeachment of the Vice President. Ayan, so before kasi, if you will remember, last year, ay umabot sa mahigit 200 no? Almost close to 300 na yata yung bumoto for the impeachment of the Vice President. Kaya nga lamang na technical because in the decision rendered by the Supreme Court last July of 2025, it was declared as unconstitutional yung impeachment ni Vice President Sara Duterte for violation of the 1-year bar rule. But this time, definitely, walang violation ng 1-year bar rule dito sapagkat ang impeachment complaint na pinag-uusapan natin that might be signed, no, and voted upon by the members of the House of Representatives ng 1/3 ay yung 4th impeachment complaint. Okay, so yung 4th impeachment complaint niyan, pag pinirmahan niya ng 1/3 at nagboto din yung 1/3 niyan, ay sigurado diretso na yan sa Senate impeachment court to start, no, the proceedings. Marami pong salamat kay Irene Go para sa palipad. Tawag namin siyang palipad, no? Okay, marami pong salamat, no? At yun na nga ang ating pakakaabangan on Monday sapagkat marami tong siguradong kwentuhan on Monday because medyo nabalam itong impeachment proceedings na to last year because of technicality, but we are very hopeful that there will be no more technicality in this impeachment proceeding dahil nagbigay naman ng guidelines ang ating Korte Suprema doon sa kanilang decision noong July of 2025. Then what will happen now, no, if ever nga on Monday pinadaan na to sa second mode of filing an impeachment complaint, kasi if this will be referred doon sa Committee on Justice, that will be the first mode. If that will go through the first mode, yung kanyang yung referral to the Committee on Justice, meron pang Stop taking meeting notes and let ClickUp AI Note Taker do it for you. It allows you to focus on your meetings of form and sufficiency of substance. Dapat mag-concur yung dalawa na yan. Dapat sufficient in form and substance. The absence of one will not qualify the complaint for endorsement to the Senate Impeachment Court. Yun. So, ang maganda rito ay gagawin nila yung second mode ang mangyayari dito kasi yung fourth impeachment complaint yun ang gagawing way, no, para i-adapt yung second mode of the impeachment process na kung saan hindi dadaan sa Committee on Justice once 1/3 of the members of the House of Representatives will sign and vote for the impeachment of the Vice President para diretso siya doon sa Senado. Ang pakakatandaan lang dapat dito ng House of Representatives ayon sa desisyon ng Korte Suprema noong July 2025 ay kinakailangan lamang na bigyan nyo ng kopya yung Vice Presidente or the impeached official, no, ng kopya ng articles of impeachment together with the copies of the evidence attached dun sa articles of impeachment. If they will follow that, then continue na yan doon sa Senate. And then, ang makikita natin dito is ay baka maging smooth ang takbo dito sapagkat si Tito Soto is in favor of the impeachment proceedings. Hindi na siya magpapatumpik-tumpik dito. At ang kanyang forthwith definition will definitely be in accordance with the legal dictionary. Talagang forthwith, immediately, no, proceed with the impeachment complaint. Unlike in the previous Senate presidency. Doon sa panahon ni Chis, talagang nag-iba ang definition ng ng impeachment no? Ng forthwith, no? At hanggang nakarating pa na diyan sa kung saan-saan yung definition ng forthwith na yan. So perhaps this time medyo magiging smooth to. At napagkakwentuhan din nga namin na
paano dito sa Senado, no? At marami pa din naman kaalyado ang mga vice presidente. Kaya lang, ang problema dito is the fact na tatlo ang may kinakaharap na kaso rito locally. Jinggoy, Chis Escudero, Pero, Joel Villanueva, they are all facing graft charges. Analysis dito is that paano kung by next week isampa yung kaso sa Sandigan Bayan? Di ba? So, they might be arrested because filing of the case with the Sandigan Bayan might expedite the release of the arrest warrant. Di ba? Discretion na yan ng korte. Kung gaano kabilis ang ilabas ang arrest warrant yan. Pangalawa, di tatlo yun. Pangalawa, yung dalawa. Napapabalita na meron ding arrest warrant. Arrest warrant that may be issued by the International Criminal Court. Ubus sila, ubus. Si Bato de la Rosa and Bongo. Ito, confirm talaga na nasa listahan sila ng ICC na co-perpetrators doon sa war on drugs of the former President Rodrigo Roa Duterte. So, medyo tagilid. 3 plus 2, 5 na yan. Plus the fact na si Marcoleta ay baka magkaroon din ng kaso yan sapagkat yung SALN niya at ang kanyang SOSE ay hindi nagtutugma. At although lulusot siya doon sa SOSE, sapagkat when he received allegedly the campaign donation, he is not yet considered as a candidate. So talagang lulusot naman talaga yon. Pero paano naman yung sa donation? Binayaran niya ba yung tax? Yun ang question doon. Kung hindi niya binayaran yung donor's tax, kasi that will constitute as a gift Yung kung hindi niya na-declare doon sa SOSE before campaign period, binigay yun sa kanya, to regalo yun, gift yun. Di ba? If that is a gift, that is subject to donor's tax of 6%. Yun ang problema doon. Baka kung nakaligtas sa COMELEC, sa BIR, hindi siya makakaligtas. Tsaka doon sa Statement of Assets and Liabilities. Alam niyo naman na even the Supreme Court Justice na yung dati si Corona nadali sa SALN. So what more representative kung may ebidensya. So yun ang problema ng ang grupo ni Sara Duterte because there are so many members of the Senate identified with the Dutertes that are facing graft charges with the ombudsman and then under investigation pa nga yung iba dyan sa Senado. Okay? So with that, baka mag-erode yung number of sure voters before na mahihirapan yung administrasyon senators na makakuha ng 16 votes. But this time around ay baka bumaliktad ang sitwasyon ngayon. Kasi if the senators identified with Duterte are facing graft charges and the possibility of incarceration, yung arrest and going to jail, may hirapan makakuha ng makontra nila yung 16 votes that might be obtained by the ruling majority now. So that might lead to the impeachment or conviction of the Vice President regarding this impeachment complaint fight in the House. So kapag na-convicts si Sara Duterte, definitely she will not be able to run. So parang napahamak patuloy dahil ang aga mo magdeklara, na-convict ka sa impeachment, you will not be able to run. But I don't think Vice President Sara Duterte will allow this to happen. Ang mangyayari dito, magre-resign siya. If I were on the part of the Vice President, ang gagawin sigurado dito ni Vice President Sara kung makakarating sa Senado itong impeachment complete at magkakaroon ng trial, mag-resign ka at medyo nakita niya parang malakas ang ebidensya, definitely he will be compelled to resign from her position as Vice President of the Republic. Why? Hindi na siya makatakbo. If she is really dead serious to become a president, definitely, at nakita niya na talagang nalalagas ang kakampi niya sa Senado, definitely the best thing to do is for her to resign from office of the Vice President. Because that will save her from stopping her from running for president. Kasi pag na-convict ka, perpetual disqualification. No? Hindi ka pwedeng i-elect to any public office. So the best thing for Sara Duterte to do is resign. Kung sakasakali on Monday, the impeachment complaint will be endorsed to the Senate by using the second mode of impeachment, which according to some, lumabas na din naman sa report, sa news, na posibleng makakuha ng 1/3 votes, 1/3 signatures ang House of Representatives upang ma-impeach si Sara Duterte. Marami pong salamat kay Ocean Blue. Marami pong salamat sa Palipad. Okay?
So definitely, para maiwasan yung scenario that the president will be out of the presidential race, the good advice is for the vice president resign from the vice presidency. Otherwise, masisira yung kanyang pangarap na maging kandidato for president. This is the hair This- dye Straight everyone is movement looking for to cover kapag gray nag-resign hair. If you get gray hair at your hairline, Straight don't dye it. Na ay kaya i-impeach yan kasi malakas frontrunner, no? Malakas sa survey. But hindi kasi ang hinahabol dito ng mga kongresista at maging ng ating taong bayan ay yung accountability ng vice presidente. Accountability. Alam niyo naman na napakalaki ng mga legal issues against the vice president during her term as Secretary of the Department of Education. More than 600 million yung involved na hindi maipaliwanag kung paano Nagastos. ginastos at yung sa Office of the Vice President, yung confidential fund na more than 125 million na ginastos lamang sa loob ng 11 araw. Ito yung talagang madalas tinatanong ng ating mga kababayan. Bakit hindi maipaliwanag? Nagkaroon ng investigation in aid of legislation sa ating Kongreso, sa Quadcom, ngunit dito ay hindi rin ipiniliwanag ng malinaw ng ating Vice Presidente kung saan ba talaga ginastos. Kung ginastos man, in accordance with the functions and the programs of the Office of the Vice President and as Secretary of Education, sana ipaliwanag. Pero natapos ang investigation at may COA findings naman, hindi nagbigay ng maliwanag na rason ang ating pong Vice Presidente. Kaya hanggang ngayon, ay hinahabol siya ng mga katanungan na to. Napilit namang iniiwasan na sagutin. So, dadating ang political campaign period ay hindi nakapagbigay o makapagbigay ng tamang kasagutan ng ating pong Vice Presidente. So, I think this will work to the disadvantage of the Vice President if she will not be able or she does not have any intention of fully explaining the issues against her regarding the confidential funds and the budget of the Office of the Secretary of the Department of Education. Medyo serious issues yan na hindi niya pwedeng baliwalain kasi it involves hundreds and hundreds of millions of funds, public funds na hindi niya maipaliwanag sa ating mga kababayan. So, yan ang problema niya. Kaya hinabol siya tuloy ng impeachment complaint ngayon. At kung nakaligtas siya last year, definitely, this time, baka sa Monday, hindi siya lulusot. At didiretso ang impeachment complaint sa Senado for the impeachment proceedings. Yan ang problema ngayon. So, aabangan yan ng taong bayan sa Monday, one day from now, Sunday, after Sunday, Monday. So, definitely, it's going to be a big headlines sa lahat ng newspapers and the social media platforms na kung saan the Vice President will be impeached by the House of Representatives. Kasi very confident kanina si Congressman Abante. Tapos yung nakausap kong kakilala kong congressman ay very confident din siya. Sabi niya, we have already mastered the required 1/3 signatures and votes on Monday. It is only a requirement of formality and we will be able to impeach the Vice President. Sana nga totoo. Just Lord. At marami nag-iintay niyan. At kasi kung walang kasalanan si Vice President, masasagot niya yan sa Senate, impeachment proceedings. At malilinis niya ang kanyang pangalan. At lalaki lalo ang kanyang tsansa na maging presidente. Pero kung may kasalanan siya, ay yung legal consequence niyan ay makukonvict siya. But in order to avoid conviction, the best thing for her to do is resign as Vice President. And that is the most logical thing to do because it will save her dream of becoming the next president. Yes, tama ka dyan, attorney. So meaning kapag nag-resign siya, automatic guilty. Kasi wala ayaw ma-impeach di ba? Bakit siya nag-resign? Kasi guilty. Putragis. So, kasi pag convicted ka, wala ka ng pag-asa maging presidente. Perpetually disqualified na siya. So, yun ang kanyang dapat gawin dito. So, pero kung magre-resign siya, definitely makakatakbong presidente yan. At ang bali-balita nga, itong si Robby Padilla. Vice President daw. Ang kanyang magiging vice-presidente. Ang problema niya, siyempre, nag-a-ambition din yung iba. Nandiyan dyan si Marcoleta at lalong-lalo na ang kapatid ng ating Pangulo na si Amy Marcos. Nako, sigurado magkakaroon din ng intriga sa loob ng kanilang kampo niyan. At it might break the group or tingnan natin kung ano mangyayari kasi madami na din namuhunan dyan . Katulad ni Amy, nasira ang relasyon sa kapatid.
dahil lamang sa politika. Si Marcoleta, namuhunan na din yan. No? At yung iba pa, andyan din si Namuhunan Bongo, silang lahat. no? Na may ambition din yan, no? Na tumakbo to a higher position. At tingnan natin kung kakayanin nilang i-solidify yung kanilang forces, no? At hindi mabuwag katulad na nangyari sa Uniteam noong umpisa pero na-break out after the election. Wala pang 2 years. Nagkasira-sira na. Mga atat Ayan, ka so, atat sila eh. Ngayon naman ay babasahin ko. Thank you, attorney. Sabi ni Jerome, no, Chwidan. Uy, may kaibigan akong Chwidan, Napakayaman nito mga Okay na to, Mabsat. Salamat, attorney, no? Patapos ka na rin lang pero okay na tayo, Mabsat. Thank you very much. So, mga kakabsat, Sir Leonardo, Ligaspi, Gardo Zap, John Rex Vlog, End Time. Nako, may aabangan tayo sa Lunes, mga kakabsat. Nako po, Diyos ko po, Rudy, malaking problema ni Lustay. Malamang ngayon hindi siya natutulog. Check na natin yung ating poll, mga kakabsat. Check ko lang, Salamat po sa 100 plus na nanonood ngayon. Sa mga di pa nagla-like, sa mga di pa nagla-like and subscribe, like and subscribe po tayo, 39 likers lang tayo, mga kakabsat. Kitang-kita ko, Sa mga di pa nagla-like dyan, like naman tayo dyan, Mabsat. Wala pong bayad dyan. Alright, tapusin na natin yung poll, Mabsat, no? Gusto mo bang ma-impeach si Sara ulit sa Lunes? Dapat lang, 93% ang nagsabing dapat lang. Kawawa naman, bobo kasi kami mga DDS, 7%. Ayan, tapusin na natin. Ayan, tapusin ko lang yung poll. Ayan, so okay na, Mabsat. Okay, mag-subtopic na tayo. Here we go. Subtopic tayo. Ay, mali. Sorry. Subtopic tayo. Again, wag po kalimutan mag-like and subscribe. Here we go.